Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-155 na kabanata. Ang mahirap na homeless man. Dinala ni Alex ang buhay na manok kay Lola, at sa kanyang pagbalik dala niya ang pagkain ng dalawang babae. Bumili din siya ng egg fried rice para sa sarili. Nang pumasok siya sa villa, nakita niya na nakaupo si Minnie at Hannah sa living room, na malalim na nag-uusap. Nang makita siya ng mga ito, mabilis na winelcome. Ito na ang pagkain nyo, wika niya. Iniisip niya na masaya ang mga ito noong makita siya, dahil nagugutom ang mga ito. Kakainin namin ito mamaya, reply ni Minnie, habang kinukuha ito kay Alex. Na-surprise din ito, bumili ka ng pagkain para sa iyong sarili. Sarili ko itong pagkain. Huwag kang mag-alala, hindi namin kakainin yan. Mukhang boring. Bumaling si Minnie kay Alex, at sinabi, pwede bang kumuha ka ng video para sa akin? Video, tanong niya na nabigla. Tama, pwede ba? Nagmakaawa si Minnie, at humawak sa braso ni Alex. Kailangan mong tulungan si Minnie, payo ni Hannah. Hindi mo ba nakikita na ang livestream broadcast ay mahirap din na trabaho, wala itong pagkakaiba sa paglilinis. Bukas ang isipan ni Alex sa livestream broadcast video platform, at alam niya, na marami sa mga video, ay gawa sa publiko. Naiintindihan niya na gusto ni Minnie ang video tungkol sa kanyang sarili at i-post. Sige, matutulungan kita dyan, sumang-ayon siya. Wala siyang nakitang dahilan upang hindi ito tulungan. Okay, maraming salamat, wika ni Minnie, at ipinagpatuloy niya ang pag-set up ng kanyang livestream broadcast. Maya-maya, hinila ni Minnie si Alex sa labas ng villa at sinabi na umupo sa baitang ng hagdan. Nasaan na ang life jacket mo kaninang umaga? Tanong nito. Dumampot siya ng dumi sa paligid, at kinusko sa mukha at buhok ni Alex. Ano ang ginagawa mo? Si Alex ay naiinis sa walang galang na ginawa nito. Tumingin si Minnie dito at kontento na. Bumaling siya kay Hannah, at sinabi, ano sa palagay mo? Ang response ni Hannah ay ngiti. Bumalik siya kay Alex, at sinabi, kailangan ko ang tulong mo mamaya. Kapag ginawa mo ang lahat ng sinabi ko, bibigyan kita ng $200. Huwag mo akong ipapahiya. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa villa kasama si Hannah. Ilang minuto ang nakalipas. Nagsimula si Minnie sa livestream broadcast. Sa pagkakataon ngayon, imbes na nakaupo sa harap ng camera, si Hannah ay kinukuhaan siya ng video mula sa cellphone. Ang mga request ay nagsimulang lumabas sa screen. Minnie, kakanta ka ba ngayon? Gusto kong mag-request ng awitin. Gusto kong mag-request ng sayaw. Gusto kong sumayaw ka ng Little Apple. Mukhang iba ngayong araw. Ang background ay nag-iba. Si Minnie ay mayroong season fans. Nag-announce siya. Mga manunood, magla-livestream broadcast ako, sa villa ng kamag-anak ko ngayon. May kasama ako, si Hannah, mula sa trees, tinulungan niya ako mag-shoot. Sinabi ni Minnie na ang kanyang lokasyon, na nasa villa siya ng kanyang kamag-anak. Umaasa siya na mai-impress ang kanyang mga viewers at tumaas ang status sa kanilang mga mata. Nagpatuloy pa ito. Ipapakita ko sa inyo ang paligid ng mamahaling villa. Sa palagay ko ay magugustuhan nyo. Nagpatuloy siya sa pag-livestream ng house tour. Nagresulta ito ng maraming mensahe, na mula siya sa isang super rich family. Ang villa ay may ikukumpara sa White House. Mga manunood, hindi ako sasayaw o kakanta ngayon. Sinabi sa akin ng kamag-anak ko na may homeless sa paligid ng bahay nila. Nagpunta siya sa New York mula sa Montana, at ang kanyang kakayahan ay gumawa lang ng mababang uri ng mga trabaho. Wala siyang matutulugan at kaunti lang ang kinikita, para sa kaunting pagkain. Mukha siyang balisa sa video, at marami ang nag-comment. 2019 na paano ngay homeless pa? Nakakalungkot, ang puso ko ay kumikirot para sa kanya. Marami pa rin mahirap na tao sa mundo. Gusto ng media na maniwala tayo, na ang lahat ay maunlad na, pero hindi ito totoo. Nagpatuloy si Minnie.
Malapit na mag 9 o'clock. Sabi ng kamag-anak ko, pumupunta siya kapag ganitong mga oras. Tingnan natin kung nasa paligid siya. Pagkatapos ay tumingin siya ng direkta sa camera, at sinabi. Siya nga pala, nang marinig ko ang sitwasyon ng homeless poor man, katulad nyo, naaawa din ako. Nagluto ako ng hapunan niya, so kahit papaano, siya ay makakakain ng maayos. Umalis na tayo at hanapin siya. Ipinakita niya ang pagkain ni Alex na egg fried rice. Kinuha niya ito at dinala sa labas ng bilya. Hawak ang cellphone sa kanyang harapan. Nakita ni Alex si Minnie at Hannah palabas ng kanyang bilya. Nagpunta sila sa magkabilang direksyon, kaya napaisip siya. Ano ang ginagawa nila? Si Minnie ay nagsasalita sa kanyang cellphone ng mahina. Hindi ko alam kung pupunta siya ngayong gabi. Tara at tumingin tayo sa paligid. Mukhang hinahanap niya ang lalaki, at ang kanyang viewers ay naghihintay sa kanyang mga galaw. Desperado sila na makita ang mahirap na homeless man, at ibigay ang pagkain na kanyang niluto. Mukhang hindi siya pupunta ngayong gabi, wika ni Minnie, na naglakad sa maraming part ng paligid ng bilya. Si Alex ay nakaupo pa rin sa bato, 7 yarda ang layo. Pero si Hannah ay hindi itinutok sa direksyon ni Alex ang kanyang cellphone. Sa narinig na sinabi ni Minnie, na hindi niya makita ang homeless man, ang kanyang mga viewers ay na-disappoint. Ayaw nila isipin, na nagugutom ito, sa kung saan. Naramdaman ni Minnie na ang kanyang viewers ay nawawala na ng pag-asa, at nararamdaman niya na ito na ang tamang pagkakataon para sa susunod na plano. Sandali lang, bigla niyang sabi, parang may nakita ako. Nandoon siya. Tumingin siya kung saan nakaupo si Alex, at nagmadali pumunta. Sumunod naman si Hannah. Bini-video ang lahat. Ang mga viewers ay sumabog ang kasiyahan, at bumuhos ang mga mensahe sa screen. Nakita ni Alex na nagmamadaling pumunta si Minnie sa kanya. Medyo napaisip siya, ano ang ginagawa nila. Si Minnie ay nagpanggap na sobrang saya nang makita siya. Sinabi niya sa audience, siya nga iyon, mga kasama. Itinapat ni Hannah ang camera sa kanila, at kinunan ang lahat. Sa panunood kay Minnie, na nakita na ang homeless, ang lahat ng viewers ay natuwa. Ang positive comments at mga regalo ay bumuhos para sa kanya. Nakita na niya ang homeless man. Ang life jacket na ginagamit niya sa trabaho ay ang kanyang damit. Maliwanag na wala siyang damit na isusuot. Kaya ang pangtrabaho na kanyang damit ay kailangan niyang isuot sa lahat ng oras. Makikita niyo na ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mukha ay marumi. Mukhang nasa edad 20 pa lang siya, bakit ang kanyang buhay ay nagkaganyan? Gusto kong umiyak, parehas lang kami ng edad. Pero mayroon akong sobra pa sa kanya. Pwede ko ba siyang bigyan ng pera? Kinausap ni Minnie si Alex at sinabi, hello, ako si Minnie, at ako ang may-ari dito, pwede ba akong umupo sa tabi mo? Nagpapanggap siya sa kanyang sarili, na hindi niya kinakausap si Alex, kundi ang homeless man na kanyang inimbento. Alam niya na habang marami siyang ipapakita na respeto, mas lalo siyang magugustuhan ng mga viewers. Ano? Pagtataka na tanong ni Alex. Gusto niyang tanungin ito kung ano ang ginagawa, pero nang simula na siyang magsalita, tumitig ito sa kanya. Umupo siya sa tabi nito at sinabi sa camera. Sinabi ng kamag-anak ko na, namumulot siya ng basura sa hindi kalayuan, at minsan naglilinis ng lawa. Ang life jacket na suot niya ay ang kanyang pangtrabaho. Nakita niyo kung gaano kadumi ang kanyang buhok at madumis ang kanyang mukha. Hindi niyo masasabi sa video pero ang kanyang amoy ay grabe. Mukhang ilang buwan na siyang hindi naliligo, at malaya siyang natutulog dito. Biglang naintindihan ni Alex ang kanyang ginagawa. Nagpapanggap ito, na siya ay isang homeless man, at tinutulungan siya nito, para ma-impress ang mga manunood. Nakaramdam siya ng galit, at tumingin kay Minnie. Tumingin din ito ng direkta sa kanyang mata. Ang ibig sabihin ay hindi ito masaya sa ipinapakita nito. Nagpatuloy ito. Hindi ka pa kumakain? Tanong niya. Sa kanyang mga manunood, siya ay isang may malambot na pusong babae, na gustong tumulong. Iniabot niya ang fried rice, at sinabi niluto ko ito, para sa iyo. Kung nagugutom ka, please kainin mo ito. Tumingin si Alex sa rice. Obvious naman na ito ang binili niyang egg fried rice kanina. Siyempre hindi niya ito niluto. Tumaas ang kilay ni Alex, at tumingin sa mata ni Minnie. Si Minnie ay nagalit, sumisenyos siya kay Alex na kainin ito.
Pero hindi gumalaw si Alex. Masyado siyang mahiyain, sabi nito sa camera. Kumindat siya kay Hannah. Tumayo si Hannah sa likod ni Alex upang makita lang ng viewers ang likod ng ulo nito. Nakikita ng mga manonood na kumutsara si Minnie ng fried rice at isinubo sa bibig ni Alex. Sinabi nito, "Huwag kang matakot, papakainin kita." Pinipilit niyang ipakita sa mga viewers ang kanyang kabutihan. Tumanggi si Alex na buksan ang bibig. Medyo sumimangot si Minnie ng sandali pero mabilis ni-recover ang kanyang ngiti. Determinado na hindi malalaman ng mga viewers na may problema. Sikreto niyang ginamit ang isang kamay upang buksan ang bibig ni Alex, at puwersahan na ipinasok ang kutsara na may fried rice. "Nguyain mo," inutusan niya si Alex ng tahimik na nguyain ang pagkain. Sa kanyang paraan, ipinagpatuloy niya ang pagpapakain dito. Kinain niya lahat, malambing na wika niya sa camera. Nakita niya si Hannah, na tumatango sa kanya. Alam ni Minnie na may good response mula sa kanyang mga viewers. Inilabas niya ang pitaka at kumuha ng $20, ibinigay kay Alex, at sinabi, "Kuhain mo ang pera, maghanap ka ng tulugan sa susunod na ilang gabi." Hindi kinuha ni Alex ang pera, kaya puwersahan niyang inilagay ito sa kamay. "Matagal ka nang hindi nakakaligo. Bakit hindi ka pumasok at maligo sa aking bilya?" Si Hannah ay ipinukos ang kamera kay Minnie. Nakita siya na tinutulungan tumayo at sinuportahan na lumakad papasok sa bilya. "Mga manonood, ipapakita ko sa kanya kung saan siya pwedeng maligo. Pagkatapos nito, ibibili ko siya ng 2 pares ng malinis na damit. Ihihinto ko muna ang livestream broadcast ngayon. Pero kapag tapos na ito, ay babalik ako. Kung gusto nyo ang aking livestream broadcast, siguraduhin ninyo na babalik kayo at sumali sa amin. Iyon lang muna, paalam." Nag-film si Hannah ng 10 seconds para makita ng viewers na tinutulungan ni Minnie si Alex na dahan-dahan naglalakad. Tapos ay tinapos na nito ang livestream broadcast. Minnie, ang livestream broadcast ay naka-off na, at mabilis itong nagpunta sa kaibigan. Sa narinig ni Minnie na tapos na ang livestream broadcast, itinulak nito si Alex palayo. Nakatayo pa rin siya, at galit na tumingin kay Alex. Si Hannah ay nagpunta sa tabi ni Minnie at sinabi. Si Minnie ay nakatingin kay Alex, at galit na nagrereklamo. "Hannah, tingnan mo ang talunan na ito, halos muntik na niyang sirain ang livestream broadcast ko. Ang lahat ay pinapanood ako, sinusubukan niyang pakainin ng tamang pagkain." Sinarado niya ang bibig ng mahigpit, at tumingin sa akin na parang gusto akong patayin. Binigyan ko siya ng pera, pero tumanggi siyang kuhain. Tumingin siya sa akin, na parang gusto niya akong saktan. Sinubukan niya na magmukha akong masama sa lahat ng aking viewers nang gusto ko lang naman siyang tulungan. Ika-156 na kabanata. Maraming salamat, Foreman. Kung sinabi mo sa akin na tutulungan kita sa pandaraya, hindi ako mangangako na tumulong, malamig na wika ni Alex, habang nakatingin kay Minnie. Hindi ka mangangako sa akin, pag-ulit nito. Sino ba nagsabi na mangako ka? Si Minnie ay mas galit pa kaysa sa ipinakita ni Alex. Tumingin siya kay Hannah na nakahawak sa kanya, at nagmadali pumunta kay Alex. Hinawakan niya ang dibdib nito, at sinabi, "Kung ipinangako mo sa akin na tutulungan mo ako, tulungan mo ako ng mabuti. Alam mo ba na may 360,000 ako na fans sa livestream broadcast? Kapag nalaman nila na sinusubukan kong lokohin sila, alam mo ba ang magiging kapalit nito sa akin? Ang mga fans ko ay aalis. Malaking kawalan ito. Mawawalan ako ng mga hundreds of dollars. Babayaran mo ba ako sa mga nawala?" Wika nito. Halos mabulunan na ito sa pagsasalita. Hindi na siya mapigilan ni Hannah. "Binigyan kita ng pera, hindi mo alam kung gaano kakahalaga sa akin. Huwag kang tumingin sa pera ko, ibalik mo nga sa akin yan. Bilasin mo, ibalik mo sa akin." Walang hiya niyang inagaw ang pera na ibinigay niya. "At huwag mo na akong kausapin," dagdag pa nito. "Umalis na tayo, huwag na natin bigyan ng atensyon ang mababang uri ng taong ito. Malamang magiging collector ng basura ito balang araw," wika ni Minnie habang nakatingin kay Alex. At hinila na siya ni Hannah. Nakatayo si Alex at naiinis. Naging mabuti siya dito, pinatuloy sa kanyang bilya at ibinili ng pagkain, pero ano ang kanyang ibinalik? Humawak siya sa kanyang ulo at sinuntok ng malakas ang wall.
Alex, lahat ng nakikilala mong babae ay baliw, ikaw ang gumagawa ng sarili mong problema, sa isip niya. Umupo siya sandali, bago pumasok sa loob ng bilya. Hindi niya pinaalis ang mga ito, katulad ng kanyang naipangako, hahayaan niyang manatili itong matulog sa bilya. Nagpunta siya, para maligo, pagkatapos ay pumunta na siya sa kanyang kwarto. Sa ibang kwarto ng bilya, si Minnie at Hannah ay nanonood ng livestream. Ang impact nito ay maganda katulad ng inaasahan. Sobra pa ito kaysa sa kanilang inaasahan. Ang number ng fans ni Minnie ay mabilis na nadagdagan sa loob lang ng huling oras. Nakakuha siya ng 20,000 na bagong fans, at kada minuto, ay nadadagdagan pa ito. Ang number ng private na mensahe ay dumami rin. Ang mga fans ay nagtanong sa sitwasyon ng homeless poor man, at nagpakita ng pasasalamat sa pagtulong na ibinigay niya. Mahigit 400 tao ang nadagdag sa kanyang WhatsApp list, at nakatanggap ng 100 na tawag nitong nakalipas na oras. Siyempre kaunti lang ang pinili niya sa mga ito. Ilan sa mga babae ay napaiyak at nag-offer na magbigay ng pera. Ang mga hardcore fans lang ang nakakaalam ng kanyang WhatsApp at cellphone number. Pero maraming tao ang tumawag sa kanya ngayon. Nagpapakita na ang kanyang livestream ay matagumpay na nakuha ang audiences. Si Minnie ay masaya nang makita niya na magsisimula na uli. Binuksan niya ang livestream at naghanda para magsimula. 8,000 fan ang naghihintay. Ang streamer na si Minnie ay mabilis na sumisikat. Oras lang ang lumipas, 20,000 fans ang nadagdag. Bago lang ako, ang puso ko ay na-touched nang makita ko ang homeless poor man. Kamusta na siya? Nasaan na siya? Marami sa livestream fans ang nagtatanong sa sitwasyon ng homeless poor man. Pinaliguan ko ang homeless at binilihan ko ng 2 set na damit. Nag-rent din ako ng kwarto para sa kanya. Natutulog na siya ngayon, maayos siya, wika ni Minnie. Ang kanyang mga followers ay nakahinga ng maluwang. Maraming salamat. Ang mabuting mga tao ay may mabuting gantimpala. Deserve mo magkaroon ng fans, bibigyan kita ng rewards. Ang netizen ay sinuportahan si Minnie at binigyan ng mga regalo. Ang 3 followers ay nagbigay ng money gun, treasure map, at gold tooth. Isa siyang mapagmahal na streamer na gumagastos ng pera para tumulong sa mahirap na tao. Ang mga fans ay pakiramdam na tumulong sila sa mga mahihirap sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo. Maraming salamat sa lahat, pakiusap huwag na kayo magbigay pa ng regalo. Ginawa ko lang ang aking best, wala iyon. Bakit hindi kayo nakikinig sa akin ngayon? Kung hindi kayo titigil sa pagbibigay ng regalo, tatapusin ko na ang livestream broadcast. Sinasabi ni Minnie na ihinto na ng fans ang pagbigay ng regalo. Nagtatrabaho na siya sa livestream broadcast ng matagal, kaya naiintindihan niya ang isip ng internet crowd. Alam niya na kapag sinabi niya na huminto sa pagbigay ng regalo, ay magpapadala pa ang mga ito. Ang kanyang livestream ay natapos ng midnight sharp. Nang na-off na niya ang camera, tumalon siya ng mataas sa tuwa. Sa estimate niya ang kabuuang naibigay ng kanyang mga fans ay nasa $20,000. Ito ang pangalawa sa pinakamalaki na nakuha niya sa loob ng isang araw, simula nang siya ay nag-livestream. Ang pinakamalaki ay noong nagsisimula pa lamang siya sa kanyang career. Maraming salamat sa donasyon na mula kay Darren at sa hindi kilalang si esteemed admirer, na inaakala niyang si Brad Summer. Hindi niya mapigilan maisip na kung si Brad ay nanood ng kanyang livestream, malamang ay papasok siya sa top 50,000 sa kabuuang bilang ng mga streamer. Pero si Brad ay hindi na nanood ng livestream niya muli. Paminsan-minsan, ay tumitingin siya sa larawan nito. Ang malaking success niya ngayon ay hindi regalo, kundi ang 30 to 40,000 na bagong fans na gumawa ng sustainable source. Minnie, kailangan talaga natin magpasalamat sa garbage collector ngayong gabi. Kung hindi siya nagpanggap na homeless poor man, hindi tayo magkakaroon ng ganitong impact, wika ni Hannah habang nakangiti. Siya ang nagbigay kay Minnie ng ganoong idea. Magpapasalamat ako sa kanya. Ngumuso si Minnie, pakiramdam ko na susuka ako sa tuwing makikita ko siya. Magiging maayos kung hindi ko mararamdaman na duraan siya. Tama ka, umarte siya na higit pa sa isang garbage collector, at ang lakas ng loob niya tumingin sa akin ng arugan. Gusto ko talaga siyang sampulin, wika ni Hannah, habang pinupuri ang kanyang kaibigan. Matulog na tayo.
Bukas pupunta tayo sa Miami para sa internet celebrity party. Hindi dapat tayo mapuyat, wika ni Minnie. Ang cellphone ni Minnie ay nagring, at nakita niya ang pangalan ng direktor ng Trist sa screen. Sinagot niya ito agad. Hello Direktor. Minnie, congratulations. Pagkatapos ng iyong livestream, ang streaming platform ay na-detect na ang number ng iyong fans ay biglang dumami, at ang number ng rewards ay naging 10 times sa iyong mga nakaraan. Ni-report ko ito kay Big Boss at ipinanood ko. Pwede ito maging bagong trending sa susunod na buwan. Si Big Boss ay nagpasya na i-upgrade ang iyong account level, at i-adjust ang ratio ng 55 to 70% para sa iyo at 30% para sa platform. Wika ng direktor. Maraming salamat, ipagpapatuloy ko pa ang pagtatrabaho mabuti, excited na wika nito. Ang kasikatan sa iyong content ay maganda. Bagaman ang total amount ay hindi maikukumpara sa iba, ikaw ang pinaka-highest growth rate. Si Big Boss ay gusto rin i-promote ang iyong brand new livestream. Kaya ang party bukas ay pasabog. Gusto niyang dalahin mo ang kawawang lalaki. Madadali mo ba siya? Tanong ng direktor. Kailangan ko siyang isama bukas. Medyo hindi siya nakainik. Mahirap ba iyon? O binayaran mo ang homeless 4 months sa iyong show? Sabihin mo ang katotohanan sa akin. Sa totoo lang hindi naman mahalaga iyon. Sabihin mo sa akin, makakabuti ito sa ating lahat. Ang direktor ay matagal na sa industriyang ito, kaya alam na niya ang paikot-ikot at iniisip ng mga streamers. Binayaran ko siya. Pag-amin ito. Nag-isip sandali ang director. Maganda ang iyong idea. Hanggat maganda ang impact, okay lang na gawin mo. Pwede mo siyang bigyan ng pera, at sabihin na pumunta bukas para sa isa pang performance. Direktor, iniwan ko na ang taong iyon. Pwede kong sabihin sa kanya na sumama sa akin, pero baka tumanggi siya. Sa palagay ko ay hindi ko siya madadala. Si boss ay hindi magiging masaya. Babawiin niya ang mga ibang kondisyon o baka magkaroon ng pagbabago. Hindi ko mahuhulaan ang mangyayari, wika ng direktor. Sige, maghahanap ako ng paraan upang madala siya sa party. Naiintindihan niya na kapag nagalit si Big Boss ang kanyang livestream career ay magiging anino na lang. Nakapag-develop na siya ng magandang momentum, at ayaw niyang sirain ang kanyang career. Kailangan kong makahanap ng paraan para sumama si Alex sa isip niya. Ang direktor ay gusto na isama niya si Alex sa party. Pero ngayon ay paano niya ito makukumbinsi na sumama sa kanya? Minnie, ano namang gagawin mo? Sinigawan mo si Alex ng sobra kanina. Siguradong hindi siya sasama sa iyo. Si Hannah ay nag-aalala para sa kanyang kaibigan. Umupo si Minnie sa kama, at nag-isip mabuti. Hindi ko siya matatanong. Hindi ako naging mabait sa kanya. Pero naiinis ako, kapag naiisip ko na kailangan ko siya. Sinuntok niya ang unan, at pagkatapos isang pag-asa ang nakita sa kanyang mga mata. Medyo nabigla siya nang may naisip siyang kakaiba. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan niyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.